Sa bawat biyahe may dala kang kwento. Minsan mababaw, parang anekdota sa kanto. Minsan naman malalim, parang tula na hindi mo sinadyang gawin. Hindi ako turista, hindi rin dayo. Isa lang akong simpleng nilalang na laging bitbit ang tanong, anong meron sa kabilang dulo? Ngayong episode, samahan niyo ako. Mula kalsada hanggang dagat, mula hotel hanggang Divisoria at paakyat ng Tagaytay. Hindi ito tungkol sa mamahaling lugar o sosyal na shots. Ito ay tungkol sa pakiramdam ng paglalakbay. Yung pagod na sulit, gastos na hindi mo pinagsisihan, at alaala na parang sticker na kumakapit kahit saan ka dalhin. Kaya kung handa ka na, tara na. Maglakad tayo sa mga kalsada ng Maynila. Sumakay sa barko, tumambay sa book sale, at magpanggap na mayaman. Sa huli, simple lang naman eh. Kwento lang to ng isang biyahero na laging may bitbit na libro at konting lakas ng loob sa bulsa. Sa kalsada nagsimula ang lahat. Pawis, singhot ng kaunting usok at alikabok, sabay lagitik ng tsinelas sa sementadong init. Bili muna ng kutkutin, alam mo yung tipong wala ka pa sa pupuntahan mo pero may bitbit ka ng pasalubong. Kakainin ko rin naman to pagsampa ng Montenegro. Tapos ito, sakay na nga ng barko. Dati kinakabahan pa ako tuwing nanginginig ang lupa sa ilalim ng tubig. Yung tipong bawat alon parang kalabit ng panganib. Pero ngayon, sanay na. Hindi na kabaandala kundi parang paanyaya. Hoy, relax, parte ka na ng dagat, huwag kang turista lang. Maalat ang hangin, malagkit sa balat pero iba ang yakap. Yung hangin dito hindi basta hangin. Parang binubura niya yung bigat ng mainland. Travel by sea, hindi na bago, hindi na biro. Pero sa totoo lang, kahit ilang beses mo nang gawin, lagi pa rin siyang bago. Hindi ka uulit sa parehong dagat. Iba ang alon, iba ang langit, iba ang kwento. At sa ganitong biyahe doon ko na-realize, minsan hindi mo kailangang makarating agad. Minsan sapat na yung nasa gitna ka lang ng dagat, kasama ang sarili mong iniisip at ang pakiramdam na may pupuntahan ka. Huwag lang lumubog ang barko. Literal na patay tayo dyan. Pagkababa diretso SLEX, laging traffic. Parang relasyon na toxic. Alam mo yung masasaktan ka pero sasabayan mo pa rin kasi wala kang choice. Nakaramdam ng gutom si Inidoro the Explorer kaya pancake house muna, comfort food ng batang 90s. Hot choco, pancake, spaghetti, lahat familiar. Order ko fish and chips. Di pa nagsawa sa kakaisda sa mansalay. Yung lasa parang yakap ng nanay mo noong cute ka pa. Doon ko na-realize may mga pagkain talaga na hindi mo kinakain dahil sa gutom. Kinakain mo sila para maalala mo kung sino ka, kung saan ka galing. Tapos eto, ikot muna sa ilang establishments, window shopping, tawag ng iba. Pero para sa akin, imagination shopping. Yung tipong tingin lang kasi minsan tingin lang talaga ang kaya. Pero minsan nga, sapat na rin yun, nakakapusog din naman ang pangarap. At sa wakas we landed in our destination, the Hotel Serralios, malapit sa Tomas Morato. Parang forever bago makarating. Pagbukas ng pinto, boom! Niyakap ng aircon na matagal mong inasam. Sarap sa feeling. Syempre, mandatory mirror selfie. Hindi para ipagyabang kasi di naman ako nepo baby. Kundi para ipaalala sa sarili, uy, andito ka na, legit na to. Kinabukasan, unlimited breakfast. Ako, English breakfast ang pinili. Egg, sausage, tinapay, feeling social. Kahit deep inside, naghahanap pa rin ng sinangag at longganisa. Ganito pala ang hotel life. Simple lang, pero minsan ang sarap din magpanggap na mayaman. Kasi kailangan mo ring lokohin ang sarili mo. Hindi para tumakas, kundi para maalala na pwede ka ring lumaro sa mundong hindi para sa'yo. At sa sobrang lambot ng kama, minsan gusto mo na lang magstay doon forever. Pero alam mo hindi ka pwede. Ganun talagang buhay. Kahit gaano kasarap ang pahinga, laging may gigising sa'yo sa realidad na I am just an ordinary guy who dreams extraordinary dreams.
Siyempre, hindi lang gala, trabaho rin. Seminar mode. Upo, sulat, nood, ngiti, and repeat the cycle. Hindi glamorous, hindi exciting pero kailangan. Ganitong adulting, trabaho bago saya. Minsan boring, minsan nakakaantok. Pero habang pinapakinggan ko sila, naisip ko, eto rin yung dahilan kung bakit ako nakakarating kung saan saan. Kaya kahit nakaka-drain, minsan dapat mong pasalamatan ang mga moment na ganito. Sa wakas, gabi na. May ritual ako. SM North. At syempre, book sale. Hindi ako pwedeng umuwi ng Manila nang hindi nakadungaw sa mga lumang libro. Ang dami, parang lahat gusto kong bitbitin. Para sa iba, sapatos o gadgets. Para sa akin, libro ang trophy. Kung may addiction ako, eto na yon. Manila trip complete dahil dito. Kasi sa bawat pahina ng second-hand book, may kwento ng taong di mo nakilala. May pangalan sa likod ng cover. May underline ng ibang estudyante. May fold sa sulok ng pahina. Parang may multo ng nakaraang may-ari. At pagbitbit mo na siya, parang nabuhay ulit yung librong akala mong nakalimutan na ng mundo. Second night, sapatos naman. Hindi ako sneakerhead pero minsan kailangan eh. Bumili ng kicks, edi goodbye wallet. Pero pagkatapos ng gastusan, eto bawi naman. Tambay with GSO fam. Tawa, kwento, kulitan hanggang maubos hindi lang pera, pati pagod. Minsan hindi yung binili mo ang highlight, kundi yung oras na hindi nababayaran. Kasi lahat ng gamit na uubos, pero yung alaala ng tambay, hindi mo kayang bilhin kahit sa pinakamahal na tindahan. Kinabukasan, B Hotel Pastry Corner. Montage lang kunwari sa Shell, ensaymada, black coffee at gloomy weather. Simple lang pero para sa content parang pelikula. At sa bawat kagat ng ensaymada, parang nagiging legit ang pangarap mong simple lang naman. Kumain, uminom, huminga, mabuhay. Next stop, Divisoria. Grabe, parang lahat ng sulok may bumubulong. Bilhin mo ako. Nakakaingit tumingin, no? Ingit ka sa lahat ng mura. Sabay isip, ba't parang mahal pa rin? Pero syempre may wallet ako marunong tumanggi. Ang dami kong gustong bitbitin pero sabi ng bulsa, wala ka namang pera. Ganito ang DV. Lahat ng pangarap nandito. Pero minsan hanggang titig ka na lang. At habang naglalakad ka, parang sumasayaw ang tao sa sikip. Parang fiesta na walang tugtog. Sigaw lang ng mga tinderong may boses na parang megaphone. Dito kahit piso may halaga. Kahit walang pera, may inaasam. At sa kabila ng gulo, may saya pa rin. Kasi minsan ang saya hindi naman galing sa nabili. Galing siya sa tukso, sa tawa, sa simpleng kwento ng kasama mo. Hindi pa tapos, akyat pa ng Tagaytay. Super late lunch, early dinner. Leslie's ang bagsak kasi lahat puno. Selfie sa Taal. Ganda parang postcard. Trivia, pinakamalit na bulkan pero mayabang sa ganda. At habang nakatingin ako, naisip ko, ganito pala minsan ang buhay. Hindi mo kailangang maging malaki para mapansin ka. Minsan sapat na ang ganda mo, kahit maliit ka lang sa mapa. Konting kwento, konting tawa, sapat na. Ganito pala kahit pagod ka na, may energy pa rin para sa view. Kasi ang tanawin parang charger din. Di mo napapansin, pinupuno ka ulit. Sa huli, uwian na rin. Manila, salamat. Lagi kang magulo, pero lagi kang may dala. Solid. Bitbit ko naman ang alaala. Pagod, gastos, pero sulit. Hanggang sa susunod na kwento, hanggang sa susunod na biyahe. Ako si Angelo.
At ito ang Petals and Pages by Angelo. Peace out.